Ano? Amili mo na bang talo ka? Hindi! Dahil mandaraya ka! Ang ibon ni Papa! Merienda? Bumili ako ng red bean bread para sa inyo. Oh, may red bean filled, white bean filled, at red bean paste. Alin ang gusto nyo? I like red bean paste. Alin dito ang gusto mo, Papa? Anong klase? Hindi ako susuko! Okay lang kahit ano. Ako susuko! Gusto ko ng red bean paste. Kaya parang awa mo na. Okay, sa akin na lang tong white bean. Kay Papa na lang yung red bean filled. Magtitimpla pala ako ng tsaa. Gatos po ang gusto ko inumin, Mama. Gatos siya may yelo. Bakit na mo uminom ng gata at magtimpla ka? Kung makapag-utos ka? Ay, naku. Yan ang mahirap. Doon lang ako nalungkot. Siya nga pala, Papa. Papa, gusto mo bang damihan ko ang tsaa mo o gusto mo konti lang? Okay lang kahit ano. Oh, sige. Ako na lang ang iinom ng mas marami. Sa tuwing pinapipili si Papa, laging okay lang kahit anong sagot niya. Oh, may ibang TV program akong gustong panoorin. Okay lang ba? Teka, sadali lang, Mama! Bini, ikaw ang gumawa ng krimen, hindi ba? Hindi po ako! Wait lang, bakit niyo po nilipat, Mama? Nanonood pa ako! Okay lang po sa inyo, Papa? Bigla na lang pinalitan ni Mama ang channel! Hindi po. Wala pa akong ginagawang masama. Ay. Naniniwala. Ay. Magsusa ka. Mama, Bakit? naubusan ako ng honey. Ganun? Itong red bean paste na lang. Okay lang? Gagawing substitute sa honey yung red bean. Pwede ba yun? Okay lang naman sa kanya kahit ano eh. Ganun si Papa. Mukhang masarap yun na. Talaga? Wala sa bahay yung ilang parents mo? Magdi-date daw sila mama at papa kaya lumabas sila. Magdadate daw ang parents mo? Ganun talaga ang mga magulang ko. Gusto nila paragi sila magkasama. Rio, lalabas kami ng papa mo. Mag-dinner ka na lang ng pizza. Magdi-date kasi kami ng papa mo ngayon eh. Okay lang ba? Dito ka na lang sa bahay. Ano sa palagay mo mas bagay sa akin? Kulay puting dress o kulay gray na sweater? Alin ang mas maganda, Papa? Sa palagay ko, mas bagay sa iyo yung kulay puting dress. Ha? Totoo ba yan? Nagsasalita ng gano'n ng Papa mo? Nakakadiri, no? Hindi. Sa palagay ko napaka-cool ng Papa mo. Sa pamilya namin. Tulungan mo ko, Papa. Ano itusuot ko? Kulay red na dress o kulay beige na blouse? Alin na mas okay? Kahit ano, Tulungan mo ko magdesisyon. Alin na mas okay? tingin ko mas okay na sa gitna. Ha? Sumagot ka naman ng paayos. Ang Papa namin parang hindi alam ang gusto niya. Okay na sa kanya kahit ano. Talaga? Palagi siyang ganun? Pero sa palagay ko compatible ang personality nila Mama. Kaya sila nagkatuluyan. Ganun ba? Napakaganda ng mga pulang rosa sa hardin. Napakaganda ang agwasan. La 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 la. La 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 la. Wala akong kasalanan. Hindi ako pumatay sa kanya. Inosente ako. Parang awa mo na. Ano po to, Papa? Pelikula ba? Wala akong kasalanan. Hindi naman pala siya nanonood. Inosente ako! Hindi bagay sa'yo yan. Suot mo. Ikaw nga dyan. Suot dyan ba? Pinapanood niyo po ba yung pelikula? Sige, babalik ko na. Hindi pwede. Nanonood ba talaga siya? Paano na? Anong gagawin ko? Hindi naman siya nanonood Papa, kung hindi niyo naman po pinapanood tong pelikula, gusto ko pong manood ng iba pang palabas. Nanonood ako. Totoo ba yan? Tulungan niyo ako. Ha? Hindi ko ba yung dalawang kamay ko? 2 taon na ang lumipas. Mula nang huli magkita kami ng tao nun. Nanonood ba talaga siya? Pero weird, kasi hindi ako nalulungkot. Pati yung apartment. Nanonood nga siya. Chief, hindi niya ba talaga uhuli na babae yan? Lalo lumalakas sa loob niya dahil Hindi siya nanonood. naroon niya lang tayo mga pulis.
lang siya. Nakatitig lang yata siya eh. Itigil mo na yan. Ayoko na makinig. Tumigil ka na. Aksidente Kung yung saan-saan nangyari. niya pinupunas ang Wala salamin niya. akong kasalanan. Ha? Yung babae na naman. Hindi kaya... Nanonood siya. Walang duda doon. Nanonood siya kapag lumalabas ang actress na yun. Akala ko pa naman hindi alam ni Papa kung anong gusto niya. Pero may gusto naman pala siyang actress. Alam niyo, Mama, Ano ka ba, Mika? Nakakagulang ka naman eh. natuklasan ko pala may gusto palang actress si Papa. Oh? Oh? Nakakadiri naman. Pinangsusubo niya yung kamay na pinaghawak niya sa paan niya. Ayun na po siya, Mama. Tumingin na kayo sa TV. Bilisan niyo po. Tingnan niyo siya, Mama. Tingnan niyo. Nanonood siya. Nakatitig siya sa TV. Hindi ba? Hindi ba? Ano ba yan? Akala ko naman kung sino. Huh? Alam kong gusto siya ni Papa. Si Mitsuko Baisho yun, di ba? Gusto po talaga siya ni Papa, hindi ba? Siya lang kasi ang pinapanood niya sa pelikula. Pero isa lang naman siya sa mga artista na gusto ng Papa mo. Kilalang kilala niya talaga si Papa. Ang galing niyo. Alam mo naman ang ugali ng Papa mo, hindi siya aamin kahit tatagahanga siya ng isang artista. Pero tuwing pinapalabas ang commercial niya, titig na titig siya. Hindi niya inaalis sa TV ang mga mata niya. Ha? Alam niyo po, akala ko walang gustong kahit ano si Papa. Pero nagkamali pala ako. May gusto din naman siya. Ikaw naman? Parang ang weird po nun. Alam mo ba kung anong nagustuhan niya sa actress na yon? Gusto ng Papa mo sa mga babaeng malaki ang bibig. Ang ganun ba? Mga babaeng may malalaking bibig pala ang gusto ni At Papa. gusto din ni Papa ang malalakas na babaeng kayang alagaan ang sarili nila. Ah, ganun po ba? Gusto niya sa mga babaeng malaki ang bibig at malakas. Bakit kaya? Iniisip niya kayang mas maraming kayang kainin ng babaeng malaki ang bibig kaya niya nagustuhan? Hindi naman siguro. Gusto din naman niya ang babaeng mabait at magaling mag-alaga. Bakit kaya namumula Tipo si ni Papa. Mama? Mahilig din siya sa Latina. Magaganda ang katawan nila at malakas ang sex appeal. Para mag-sex na lang ang Latina. Pero pwede na rin. Malaki ang ako, maalaga ako. Ano po nangyari sa inyo, Mama? Bakit kayo namumula? Sa mga babaeng artista, sina Mitsuko Baisho at Sofia Loren ang paborito na Papa mo. Oh, pareho kasi silang may hawig sa akin. Huh? Hindi ba katulad nila? Napakaganda ko ring babae. Ah! Oh, ano yun? Anong nangyari? Oh, Papa, okay ka lang ba? Ano bang ginagawa mo? Matutulog na siya? Gusto ng Papa mo ang babaeng malaki ang bibig at babaeng malakas na kayang alagaan ang sarili niya. Grabe, hindi ko ina-expect na sarili pala niya. Tinutukoy niya. Diba? Katulad nila, napakaganda ko ring babae. Hindi may pagkakaila. Grabe si Mama, napakalakas ang self-confidence. Hindi ba katulad nila? Napakaganda ko ring babae. Ay, naku, hindi na naman niligpit ni Papa tong dyaryo. May magandang seksyon kaya dito sa dyaryo ngayon? Aba! Ang mura nito! Ang pamilyang nakakakita ng pagkakaiba. I'm here na! Mama, nasa na po kayo? Teka. Namili kaya si Mama? Huh? Mahal! Mukhang namili nga si Mama! Bibili na naman niyang brand na to? Oh? Ano yun? Ito nga yun. Ito yung kaping naka-special sale. Oh, sayang kung isa lang ang bibilhin ko. Napakahil pa naman uminom ng kape ni Mikan. Kailangan bumili pa ako ng dalawa.
Aba! Nakasil din pala itong mayonnaise. Bibili din ako nito. Sigurado matutuwa ng sobra si Yoso. Isang mayonnaise, 2 mayonnaise, 3 mayonnaise na nakasil. Mas mabuti na itong may stock kami ng mayonnaise. Oh! Wow! Ang mamura naman ng mga yun. Masarap kumain ng cold noodles kapag summer. Bibili ako ng isang buti nitong noodle sauce. Pero minsan lang bumaba ng ganito ang presyo ng sauce na to. Bibili na ako ng marami para hindi sayang ang sales. Andito na ako. Welcome home! Ang bigat naman nito. Ano po ba itong mga binili niyo, Mama? Bakit sobrang dami po? Bakit? Bumili na naman po kayo nito? Oo, bakit naman? Anong problema doon? Hindi ba sabi ko sa inyo, hindi masarap ang kaping ito? At di ba sinabi ko rin sa inyo, dapat may gold label na bilhin niyo? Oh, ganun ba? Pero di ba pare-pareho lang naman ang mga kape kapag tinitimpla na? Hindi magkakapareho ang kape! Magkakaiba ang lasa ng kape, mapait to! Ganun ba? Pero nung bumili ako nito nung nakaraan, inubos mo rin naman, hindi ba? Napilitan akong ubusin yun dahil wala na ako mapagpilian! Walang may gusto sa kapeng ito! Saka sabi niyo yung may gold label na bibilhin niyo sa susunod, kaya inubos ko na! Akala ko pa naman gusto mo ang kaping to. Bumili tuloy ako ng 3 puti. Ay! Mama, gutom na po ako. Gutom ka na pala. Sandali lang, Yoso. Magluluto lang si Mama, okay? Ha? Ito na naman. Ha? Ito na naman ang binili niya. Ha? Bakit? Hindi ba sinabi ko naman po sa inyo yung isang brand na mayonnaise ang gusto ko? Sinabi mo ba yun? Nakita niyo na, Mama! Hindi niyo pinakikinggan ang mga hinihiling sa inyo ng mga anak niyo! Ganon? Talaga? Hindi masarap ang brand na to. Kulang to sa asin. Parang tinipid sa lasa. Huwag na nga kayong umangal. Pare-pareho lang naman ang lasa ng mga mayonnaise, hindi ba? Hoy, huwag na kayong masyadong maarte, ha? Hindi niyo talaga alam ang pagkakaiba ng masarap at hindi masarap! Tama. Kakaingit! Ano ba sinasabi niyo at bakit niyo ko tinitignan ng ganyan? Binili ko ang mga yan at binuhat ko kahit na mabigat. Eh, kasi naman, 3 piraso ng bawat produkto ang binili nyo kaya mabigat, di ba? Ha? Oo nga, 3 mayonnaise ang binili niya. Ay. Ayoko nito! Hindi ako kain ng mayonnaise na to! Ako rin, no? Saka hindi ko kayang ubusin ng ganito karaming kape. Ang dami nito, paano kung abutan ang expiration date? Anong klaseng ugali ang pinapakita ninyo? Bakit ba kayo nagkakaganyan? Binili ko ang sale items na yan para makatipid tayo kahit pa paano. Alam namin matipid talaga kayo pagdating sa ganitong bagay, pero sana naman yung masarap ang binibili nyo. Kung 10 o 20 lang naman ang diferensya, doon na kayo sa mas masarap. Masyado ka mareklamo. Di ba sabi ko naman walang pinagkaiba ang lasa? Ang aarte nyo talaga. Ha? Pinagpipilitan nyo talagang walang pinagkaiba ang mga lasa? Ay, ang mga anak ko talaga. Napaka-arte, napaka-arte. Hindi ko maintindihan kung bakit kayo ganyan, Mama. Magdadagdag lang naman kayo ng 10 o 20. Mapapasaya nyo na ang buong pamilya nyo. Hindi nyo ba naiisip yun? At sabihin mo, Yuzu, hindi ba talaga alam ni Mama ang pagkakaiba ng masarap sa hindi masarap? O talagang sobrang kuripot niya? Bahala kayo. Bibili na lang ako ng gusto ko mayonnaise gamit ang sarili kong pera. Ha? Sandali lang. Teka, Yuzu, sumusuko ka na ba kaagad? Walang mangyayari kahit anong sabihin ko. Balang araw, gusto ko maging isang babae na kayang bumili ng magagandang bagay kahit gaano kamahal. Ayoko maging kagaya ni Mama. Ang pangit talaga ng lasa. Bihira itong mangyayari. Sumama ka sa akin para samahan ako mamili. Gusto ko po kasi makita kung paano kayo mamili, kaya sumama ako sa inyo dito sa grocery. Ano bang sinasabi mo? Kahit may kamahalan, kailangan bilhin ni Mama basta masarap. Oo nga pala. Malapit na maubos yung shampoo natin, hindi ba? Opo, Mama. Malapit na po yung maubos. Tignan mo ito. Tamang-tama. Buti nakita ko tong nakasil na shampoo. Ang galing naman. Sandali lang, Mama. Nasaan yung dati? Ito. Mama, ito po. Pero tingnan mo ang brand na to. Napakamura. Mama, hindi po pwede magkaiba ang shampoo at conditioner. Ito po ang bilhin nyo. Wala namang kaso kung magkaiba ang dalawang dun. Meron! Maghahalo ang mga amoy. Hindi po pwede yun. Ikaw talaga? Ipinilit mo na naman ang gusto mo. Ay, mabuti na lang. Talaga naman. Dahil sa'yo nabawasan ng 30 ang budget ko. Ay,
Mama? Wala na po tayong gatas, hindi ba? Oo nga, wala na pala. Full cream po ang fresh milk na to, diba? Mukhang masustansya at masarap po ito. Talaga? Subukan po natin yan, Mama. Pero... ayoko yan! Pero bakit ayaw nyo? Dahil pare-pareho lang naman ang mga gatas, hindi ba? Pare-pareho lang na sa bata nang galing. Ay, ang hirap niya talagang kumbinsihin. Sa mga murang bagay at bilihin lang siya nagkaroon ng interes. Anong binobolong mo dyan? Wala po. Oo nga pala, naubusan na rin tayo ng toilet paper. Wow! Ang mura nitong toilet paper. Mama, ito po yung gusto niyong tissue, hindi ba? Ito po, naka-sale to. Anong hinahanap niyo, Mama? Anong hinahanap ko? Di toilet paper. Ito pong hawak ko, Mama. Ito pong pinakamura. Hindi yan ang hinahanap ko. Ha? Nasaan na nga ba yun? Kita ko na! Ito yung gusto ko! Yan ang gusto niyo, pero mas mahal po yan ang 300 kumpara dito. Pero nasanay na kasi ako. Ito kasi ang lagi kong gamit. Kayo talaga. Pilit kayo nagdadahilan kahit walang sense ang dahilan niyo. Pasensya ka na, ha? Alam mo kasi, mula na mag-umpisa akong gamitin to sa pagpunas ng puwet ko, ayoko nang gumamit ng iba pang brand na tissue. Ha? Alam mo, palagay ko isa ako. Tissue expert. Anong ibig sabihin yung tissue expert? Sarili niyo na ang ginagasusan niyo! Ang daya niyo! Shinchi. Gano'n kalaki yun? Ganito, mukha akong bansot pag tumabi ako doon. Makikiraan lang. Kauri? Ang Tarot Card ni Shimmy! Naku, pasensya na. Nakaharap pala kami sa daan. Okay ka lang? Pasensya na. Pupunta ka sa faculty office? Sabi kasi ni Sir Miyajima, nakakolektahin daw lahat ng teaching materials para sa 100 na tula. Kaya pala. Naks naman, model student talaga. Teacher's pet kasi siya eh. Mikan, pareho kay ni Kaori ng school na pinasukan ng elementary, di ba? Ha? Oo. Anong klaseng estudyante naman si Kaori nung elementary kayo? Anong ibig mo sabihin? Sabihin mo, model student din ba siya nun? Cool at maganda din ba siya? Ano nga ba? May bigla akong naalala. Nung elementary kami ni Kaori, may nickname siya na batay sa isang pagkain. Talaga? Seryoso ba yan? Ang totoo kasi transfer student noon si Kaori. Nung panahon yun, may nabalitaan kami na meron daw magta-transfer na isang cute at matalinong estudyante. Mga bata, meron kayong bagong classmate. Ito ang first time ko dito sa Tokyo, kaya gusto kong tikman yung manjayaki pizza dito. Ano daw? Bakit naman siya biglang pinagtawanan? Meron kasi kaming classmate na lalaki na ang nickname ay Monja, pero ang pangalan niya talaga ay Moriarty. Monja! 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 Monja number 2! Kaya mula nung nangyari yun, ang tawag na ng mga classmate namin kay Kaori ay Monja number 2. Ha? Ay! Pasensya na, may nakalimutan lang kasi akong kunin eh. Narinig mo ba yung pinag-uusapan namin? Ano yun? Monja, wala yun. Kalimutan mo na lang. Narinig niya kaya yung pinag-usapan natin? Baka narinig niya. Naku, baka magalit si Kaori. Hindi ko alam na may nangyari pala sa kanyang ganun nung bata siya. Mali ba kung ikukwento ko sa iba yung tungkol sa dati niyang nickname? Okay lang naman siguro yun, di ba? Hindi naman pangit yung nickname naman Jackie number 2 eh. Kung ako yun, okay lang naman sa akin. Ay, naku, lagot na. Bye-bye! Bye-bye! Gusto ako mag-inis? Bye-bye! Ano to? Sulit ba to? Mula sa bibig ng manhid na kaibigan, ako ay naging monja. Lagi ako napagkakatuwaan mula nung elementary pa ako. Isang tula? Kung ganun, sinulat to ni Kaori.
Mula sa bibig ng manhid na kaibigan, ako ay naging monja. Lagi ako napagkakatuwaan. Tulad ng mga tulang nabasa ko, hindi ko rin ito maintindihan. Mahina talaga ako. Shimi? Tingnan mo tong sulat na to. Ano to? Isang tula? Mula sa bibig ng manhid na kaibigan, ako ay naging moja. Lagi akong napagkakatuwaan mula pa noong nasa elementary ako. Ang lungkot naman ito. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng sinulat niya? Nagalit ba sa'yo si Kaori? May nagawa ka ba sa kanya? Yun din ba ang tingin mo na baka nagalit si Kaori sa akin? Pero nakakatakot naman dahil gumamit pa siya ng isang tula. Nakakatakot nga eh. Hindi ko alam kung bakit siya sumulat ng ganyan. Mikan, may ginawa ka ba sa kanya? Sinabi ko kasi sa mga classmate natin na ang nickname ni Kaori nung elementary pa kami, Monja. Yun lang naman. Naku! Maliit na bagay lang naman yun eh. Yung dating nickname lang niya, sinabi ko sa kanila. Okay lang naman yun, di ba? Ganyan talaga kayong mga manhid, no? Hindi niya maintindihan kung bakit nagagalit yung taong nasaktan niyo na pala. Kailangan ba magalit pa siya dahil sa ganun kaliit na bagay? Gusto mo bang malaman kung anong nararamdaman ni Kaori? Huhulaan na lang kita para malaman din natin kung anong iniisip ni Kaori. Tarot card? Palagi ba yung dinadala ni Shimi? Ano yun? Ano yung nakikita mo, Master? Masyadong seryoso ang sinasabi ng baraha. Ano? Gaano ka seryoso ba yan? Shimi? Meron pang posibilidad na baka may mag-suicide. Suicide? Hindi naman, imposibleng mangyari yun, no? Sinasabi mo lang naman sa iba na Monja yung dating tawag sa kanya, eh. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba masyadong seryoso yung nakita mo sa baraha? Paano ko nga ba sasabihin yon? Natatakot ka kay Kaori dahil gumagamit siya ng tula para ipaalam sa'yo kung anong nararamdaman niya. Pero kung iisipin mo, wala ka naman talagang ginawang grabe, eh. Okay lang yun. Yun na nga mismo ang sinabi ko sa'yo kanina. Hindi ka naman yata nakikinig sa akin, eh. May sinabi ka bang ganon? Oo nga, no? Ano naman ang masama kung sabihin ko sa iba kung ano yung tawag sa kanya nung elementary siya? Malaki kasi yung respeto sa kanya ng iba dahil matalino siya. Yung siguro ang dahilan kaya naging ma-pride na siya. Mula sa bibig ng manhid na kaibigan, ako ay naging monja. Lagi ako napagkakatuwaan mula pa nung nasa elementary ako. Merong posibilidad na baka may mag-suicide. Monja number 2! Tinawag nila ako Monja number 2! Baka nasaktan ko pala siya. Ha? Yung nickname ng bata pa ako? Ano po yung tawag sa inyo nung bata pa kayo? May nickname po ba kayo nun? Siguro naman meron din po kayong nickname na ginagamit dati. Sabihin niyo na po! Bakit ba kailangan mo pang alamin ang tungkol dyan? Curious lang po kasi ako. Ano po yung nickname na ginagamit niyo noon? Dabiana. Ha? Ano pong problema? Tinatanong ko lang naman kung ano yung nickname niyo nung bata kayo eh. Hindi ko gusto yung tawag nila sa akin nun. Bakit kaya yun ang tawag sa kanya? Ha? Sige, maliligo na ako. Baka ganun din si Kaori. Baka ayaw din niya yung nickname niyang Monja number 2. Hello! Good morning! Ang unang bagay na dapat kong gawin ay humingi ng tawad kay Kaori. Excuse, Kaori? Mikan! Yung nangyari kahapon. Ito ko sa nangyari kahapon. Sorry, Kahapon kasi nilagay ko sa desk may weird na tula. Nagulat ka ba dahil doon? Ano ba yung sinasabi mo? Ako nga dapat mag-sorry sa iyo eh. Sinabi ko sa mga classmates natin yung tungkol sa mga nangyari nung elementary tayo. Ako yung may problema. Dapat kasi lagi mas mature pa ako. Ako, mas lalo na ako. Ako kasi yung masyadong isip bata at hindi ko na iniintindi kung ano yung nararamdaman mo. Patawad dahil sa ginawa. Huwag mong isipin yun. Okay lang talaga. Alam mo kasi, nag-usap din kami ni Shimi kahapon ng pag-uwi ko. Nag-usap kayo ni Shimi? Excuse, Shimi? Nagulat ako sa'yo. Ikaw pala yan, Kaori. Pasensya na, Shimi. Close kayong dalawa ni Mikan, di ba? Pwede ba tayo mag-usap? Okay lang ba sa'yo? Naiintindihan ko na ngayon. Naisip na ni Mika na nagkamali siya. Sobrang niyang sinisisi ang sarili niya dahil doon. Ganun ba? Yun ang sabi ng mga baraha. Sa totoo lang, hindi naman kita sinisisi. Pasensya ka na kung nagulo ko lang iisip mo. Ako talagang dapat humingi ng pasensya eh. Hindi ko naisip na baka na-o-offend kapag tinatawag kang Monja number 2. Oo, totoo yun.
Hindi lang ako nagsasalita dahil hindi ako sanay na ipakita ko anong nararamdaman ko. Pero ngayon, sinusubukan ko na baguhin ang ugali kong yun. Kaya pala. Okay na ako ngayon. Hindi na ako masyadong apektado. Mabuti naman kung ganon. Salamat, Shamie. May naaalala nga pala ako kay Shamie. Megan, palagi ba siya may dalang tarot card? Oo nga, nagtataka rin nga ako eh. Alam mo, napaka-misteryosong tao nga niya si Shamie eh.